Maki Rena! Maki Alam! Maki Alam! Maki Rena! 91.5 Win Radio. Halo. Halo kay Ube, mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay kong pakialamero at pakialamera. Andito na naman ang inyong kumareng dakilang pakialamera sa lahat. Ang kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy, agoy kalami. Opo day, that's me. Live na live nationwide, worldwide, and uniwide at your service. Para makialam na naman sa problema ng ating kapitbahay na pinagdaraanan sa buhay. Dito pa rin sa Maki Alam. Maki Alam! Isa na namang kapitbahay natin ang ating dadamayan dahil may pinagdaraanan siya sa kanyang buhay. Buhay may asawa. Ano nga ba ang problema ni Tantan? Ni Tantan ng Tandang Sora, Quezon City. Sumulat siya sa atin kasi meron siya matinding pinagdaraanan ngayon. Hindi niya mapagdesisyonan ng maayos. Ako ba rito? Nagawa kayo problema tapos ako pa problemahin ninyo. Anyway, highway, ano bang ganap natin dito? Siyempre, as a pakilamera person na naman tayo. O siya, Padilla, mga kapitbahay, mga certified pakilamero at pakilamera. Atake na! Atake na sa ating comment section, dyan po sa ating FB page ha. Naka-up na po ang ating istoryang dadamayan ngayon. Ang istorya ni Tantan ng Tandang Sora, Quezon City. Mag-follow lang kayo sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. At makikita nyo na dyan ang storya ni Tantan ng Tandang Sora. Basahin nyo lang ha, basahin ninyo. Buo na yan, buo yung storya na yan. Basahin ninyo, tapos tumalak-hanash ko da kayo dyan sa comment section. Habang ako naman babasahin ko on air at tatalak-hanash ko da rin ako on air. Sabayan to mga kapitbahay ha. Para sabay-sabay tayo manggigil. Ganon. Okay, if you're ready, I'm ready. I'm so ready. Nakapag-gargle na ba? Nakapag-gargle na ang mari ninyo? At simulan na natin ito. I'm ready. Tayo na't pakinggan at makialam sa pinagdaraanan ni Tantan ng Tandang Sora, Quezon City. Maki Alam! Maki Alam! Maki Alam! Maring Maki Rena. Ako po si Tantan. 35 anyos. May asawa po ako, si Melody. 4 na taon na kami nagsasama ng asawa kong si Melody, pero sa 4 na taon na yon, hindi pa rin po kami magkaanak. Sumubok kami, kaya lang mukhang malupit sa amin ang tadhana. Dahil 3 beses na pong nakukunan ang asawa ko. At yung huli niya ngang pagbubuntis hindi pa rin natuloy dahil mahina talaga ang kapit ng bata. Sinabihan na rin kami ng doktor na mababa na raw ang tsansa namin na magkakaanak pa dahil sa kalagayan ng asawa ko. Nalungkot talaga ako, Mare. Parang pinanawan na ako ng pag-asa. At yun ang isa sa pinakamatinding dahilan ng hindi namin pagkakaintindihan ni Melody. At dahil nga doon, natuto akong magbisyo at mambabae. At nakilala ko nga si April. Waitress sa isang resto bar na iniinuman namin ng mga kumpari ko, si April. Tisay, maganda. At mas bata si April. Kaya mabilis ako na humaling. Tumagal din ng ilang buwan ang aming lihim na pagkikita. Hanggang sa ipagtapat sa akin ni April, nabuntis siya at ako ang ama. Magkahalong saya at pangamba ang naramdaman ko.
Dahil sa wakas, magkakaanak na ako. Kaya lang, hindi po sa asawa ko. Mare, ang gusto ni April, iwanan ko na ang asawa ko para sa magiging anak namin. Gusto ko, kaya lang naaawa ako kay Melody. Gulong-gulo na po ang utak ko ngayon. Sana madamayan niyo po ako. Ako po ito, ang magiging tatay na Tantan ng Tandang Sora, Quezon City. Maki alam. Maki alam. Next naman, Tantan. Ako po ito, si Tantan, magiging tatay na. Abog ka dyan. First of all, congratulations kasi magiging tatay ka na. Eh naman ang pinapangarap mo ever since, hindi ba? Kaya nga lang ka mo, imbis na asawa mo, sa iba mo matutupad ang pangarap mo. Pero ang tanong ko sa'yo, sigurado ka ba na sa'yo yan kay April? Eh kasi parang nagdududa ako sa dami ng alam mo na. Baka mamaya budol. Budol is real. Ikaw lang ba ang tinaybulan ni April? Hindi naman sa pagja-judge ano, kasi baka mamaya ipaako lang sa'yo hindi naman pala sa'yo. Kailangan siguraduhin mo na sa'yo talaga yung bata. Kasi mahirap na pag hindi sa'yo, mas lalong masama yun sa kalooban mo, di ba? Alam mo, magkakaanak ka na pero hindi pala sa'yo. Di ba? Parang joke. Siguraduhin mo muna na sa'yo, ha? Kung sigurado ka na, di good for you. Pero masakit Masakit to sa asawa mo, for sure. Kasi imbis na asawa mo, sa iba mo matutupad yung pangarap mo. Masakit ang katotohanan na yan, lalo na kung malalaman niya ng asawa mong si Melody. Diba? Masakit talaga yan. Sobra. Hindi ko ma-imagine. Ako nga wala ako sa sitwasyon na yan, pero parang ang sakit-sakit sa akin Diba? Masakit kasi talaga yan Masakit talaga yan kasi malaking dagok at sampal sa kanya yung mangyayari na yan. If ever man na malaman niya, no? Unang-una, nagtaksil ka sa kanya. O yon, malaking dagok na yon. Pangalawa, may ibang nagbigay sa'yo ng pareho ninyong pinapangarap. Diba? Sobrang sakit niyan, lalo na sa part ni Melody. Alam mo, dapat si Melody nagpadamay sa akin, hindi ko. Walang madaling paraan para sabihin yan, Parikoy, ha? Tantan. Saka isa pa, malalaman din naman niya yan kahit ilihim mo yan sa kanya Ang sakit lang kasi ng dahilan mo, Parikoy, no? Na kaya hindi mo siya maiwan-iwan dahil naaawa ka sa kanya. I think mas hindi siya makakausad kapag kaganyan ang ginawa mo, pare. Papahabain mo lang yung paghihirap niyo pareho Sabihin mo na sa kanya ang katotohanan hanggat maaga pa, ha? Ngayon, kung magalit man siya sa'yo at kasuklaman ka niya, wala tayong magagawa doon. Oo, deserve mo yun. Deserve! Oo, tanggapin mo kasi ikaw naman ang may kasalanan kung bakit kayo magkakasirang dalawa. Deserve mo yan. Diba? Ang tanging magagawa mo na lang siguro ay tulungan si Melody na makausad. At yun ay sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan at paglayo sa kanya ng tuluyan. Yun man lang maitulong mo sa kanya, no? Hindi ka na nga naging tapat sa kanya, pero at least maging totoo ka man lang sa mga nangyayari sa inyong dalawa, ano? And I pray na sana once na malaman ni Melody ang lahat ay matanggap niya agad at hopefully soon maghilom din ang mga sugat na natamo niya sa'yo. At maintindihan niya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. At ikaw naman, sana maging masaya ka dyan sa pinili mong landas, ha? Yun lang ang masasabi ko, Parikoy, ha? Katotohanan. Kailangan ng katotohanan. Deserve ni Melody yun. Kasi hindi ka na nga naging tapat sa kanya Yung malang katotohanan malaman niya, ha? Hindi sapat na dahilan naaawa ka sa kanya, okay? Sabihin mo ang katotohanan kasi deserve niya yun. O yun lang, Tantan, ang madadamay ko sa'yo, ha? Yun lang. Pasensya ka na. Yan lang talaga kaya ng powers ko ngayon. Okay ba mga kapitbahay, no ba mahanas talakkutan nyo dito kay Tantan? Ano ba mapapayo nyo na ubusan na ako? Atake na kayo sa comment section natin, ha? Makialam na kayo dyan. Tantan, magpunta kayo sa comment section natin para makita mo pakikialam ng ating mga kapitbahay sa'yo, ha? Yung mga talakanas kuda nila dun sa'yo, go, go, go for the goal! Ayan po si Tantan ng Tandang Sora, Quezon City, ang ating dinamayan at pinakialaman ng buhay na may buhay. Sa ating mga kapitbahay, kung meron din kayo pinagdaraanan sa buhay at nais rin pakialaman ang inyong kumaring dakilang pakialamera. Opo, that's me at your service. May willing naman akong makialam dyan. Maki alam.
Magsulat na kayo ng storya ninyo ha. Mag-send na kayo sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Or sa aking FB page, DJ Maki Rena Facebook page. That's DJ MAKIRENA. Mag-follow lang kayo at mag-message kayo ng inyong mga istorya. At malay ninyo, one of these days, kayo na mga feature sa atin dito sa Maki Alam. Maki Alam.